Takot ang naibibigay ng isang flood control project sa mga residente ng Provident Village sa Marikina. Ang bagong dike kasi na gawa ng construction firm ng mga Diskaya, may mga bitak na. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Ivan Tarinque. Mga bitak sa semento at hindi pantay-pantay na kalsada. Yan ang agad mapapansin sa bagong gawang dike sa Provident Village, Marikina. Sinimula ng proyekto noong July 2023 at natapos ang 2024 na layong maging proteksyon sa pagbaha. Lalo't isa ang Provident Village sa matinding nasalanta noong bagyong Ondoy. Kaya ang mga residenteng nakatirang malapit sa ilog, nababahala ngayong may bitak na silang nakita sa dike. Tumataas pa naman ang tubig sa ilog, lalo kapag malakas ang ulan. Siyempre, natatakot kami dahil pag ganihin mo, damay kami. Nung Karina, ang laki nung kayo nagpunta kinabukasan, kita yung ang sira niya ng haba. May mga residente rin nagsasabing wala raw silang nakitang mga bakal na ginamit sa paggawa ng dike. Batay sa karatula ng proyekto, kontraktor nito ang St. Matthew General Contractor and Development Corporation na pagmamay-ari ng mga Diskaya. Lalo tuloy nagduda ang mga residente sa pagkakagawa sa proyekto. Kung atakbo ka dyan at biglang bumaibabang tubig dyan, guhuyang kasama ka. Oh, ba't ka patatakbo dyan? Di doon ka na. Masave ka pa. Ayon naman sa Barangay Jesus de la Peña, sisiguraduhin nila ang kalidad ng dike. Ibisitahin natin yung lugar, yung area, picturean natin, and then report natin sa engineering department. Tiniyak din ng barangay na laging nakahanda ang kanilang mga tauhan sakaling tumaas ang tubig sa ilog o magkaroon ng aberya sa dike. Umaasa ang residente ng Provident Village na hindi na nila muling mararanasan ang matinding pagbaha. At ang itinatayong dike ay tunay na magbibigay proteksyon, hindi takot. Mga kapatid, Mobile Journal Ivan Tarinque po, hatid ang muka ng balita. Pag-usapan pa natin ang dike sa Provident Village kasama si Mobile Journal Ivan Tarinque. Ivan, magkano ba itong proyektong flood control dyan sa may Provident? Paps, doon sa nakita nating nakapaskil project is around 83 million. 83 million Pesos yung naging budget dito sa dike na ito na nagsimula nung sinimula gawin noong 2023 at natapos ng 2024. Actually, Paps, napuntahan na natin to last year. Okay. No? At nasilip may crack na ba noon? Last year, Pops J, nakita pa natin may continuous sa construction na ginagawa nung binisita natin ito. And same story pa rin, no? Yun pa rin yung kinukwento sa atin ng mga residente na nung ginagawa raw ito, wala daw sila nakita mga bakal na inilagay na magiging pundasyon sana daw nung dike na to, Pops J. Wala pang investigasyon na isinagawa dito para sa being substandard? Wala pa? Tama ka din, Pops J. Wala pa currently, no? And yun nga yung inaantay ng mga residente doon, no? Dahil kinakatakot na nila. Kasi sila mismo nakikita nila. Tama ka din, Pops J. No? Yun yung kinakatakot ka nila kasi nung nangyari nga daw yung bagyong Karina, no, nung a few years back, no, nakita daw talaga nila ang laki ng crack nung nangyari. At nito lamang, kailan na nakita yung mga crack dyan sa dike na yan? Recently lang? Yung after Karina daw, Pops J, kinabukasan daw, inakyat daw ng ilang mga residente, tinignan nila. And actually, hanggang sa ngayon, Pops J, makikita mo yung isang part nung kalsada, parang nag-concave na. No? At makikita mo yung hati ng crack talaga doon sa gitna nung kalsada at pati na rin doon sa mga gilid, no? Na makikita mo may separation doon sa sahig. Halatang bibigay na. Hanggang doon sa barriers, Paps. Okay, Van, balikan natin itong history ng Provident Village, no, sa mga pagbaha. Gaano ba ito kalapit sa Marikina River? Ito, Paps, katabing-katabi lang ito na actually ng Marikina River. No, kaya naman talaga isa sila dun sa talagang naapektuhan nung Ondoy, lubog yan. Tama ka dyan, Paps. Diyan nga nakita yung mga putik-putik na, yung mga bahay, yung mga kotse na lubog rin sa putik at talagang isa talaga sila dun sa mga naapektuhan. At dahil nga dito, Paps, narinig natin, yung mga value daw ng mga bahay dito ay bumaba. No, dahil itong Provident Village, Papa J, lalo na kung taga Marikina ka, social na subdivision ito sa Marikina. And unfortunately, nung nangyari ngayong Ondoy, may mga bumaba properties na bumaba ang value, Papa J. Ivan, may ginawa na bang pag-i-inspection ulit? Sino ang sasagot sa pagsasaayos nitong dike na ito na mukhang bibigay na? Actually, kanina, Papsi, pinuntahan natin yung barangay na may hawak. Ito, kasi dalawang barangay na may hawak ng dike na ito, Papsi, Barangay Jesus de la Peña at sa Barangay Tanyong. Yung pinuntahan natin yung Barangay Tanyong, Papsi, sabi nila, mag-iikot daw sila ulit dito, kukunan nila ng mga letrato, yung mga sira, yung mga crack, at ipapadala nila sa engineering office ng Marikina para daw maaksyonan dahil yun nga, maraming residente ang nangangamba na baka daw pag lumakas yung ulan at
masira itong dike na to na dapat magpoprotekta sa kanila sa tuwing tumataas yung tubig dun sa Marikina River, Paps. Maraming salamat, Mobile Journal Ivan Tarinque.